ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, May 20, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 100 senior citizens bibigyan ng trabaho ng QC government sa tulong ng isang pribadong kumpanya. Murang sapatos sa mga estudyante mabibili sa binoksang Balik Eskwela Shoe Bazaar ng Marikina LGU. Impeachment trial ni VP Sara tuloy kahit na ito'y hindi dumalo. Sasakyan ni Robin Padilla ginamit sa pagtakas ni Senator Bato sa Senado. Chinese national na aresto sa mga peking dokumento hindi konektado sa Manila City government. At dalawang opisyal ng DPWH sibak dahil sa kapabayaan kasunod ng road accident sa Benguet. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa detalye ng ating mga balita, sa ating good news. Abay, good news nga ito sa ating mga senior citizen. Nagbukas daw po ang Quezon City Government ng employment opportunities para sa may 100 senior citizen sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng isang pribadong sektor. Kasunod dito ng paglagda ng kasunduan ng QC LGU sa Golden Arches Development Corporation. Sa McDo. McDo nga McDo. pala. Para gumawa ng McChicken Joy. Nakipagkasundo daw po ang QC government dito sa Golden Arches Development Corporation, ang may-ari ng McDonald's. Mr. Ken Yang. Mr. Ken Yang. Kasama ang QC Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng trabaho ang McDo sa mga kwalipikadong senior citizen na i-assign sa 50 McDonald's stores sa lungsod na magbibigay daan sa kanila para kumita at manatiling aktibo sa trabaho. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, isinusulong ng programa ang inklusibong trabaho sa pamamagitan ng pagkilala na ang mga senior citizen ay patuloy na nagtataglay ng skills, capability and experience na kailangan sa trabaho sa kabila ng kanilang edad. Ang mga lolo at lola na gustong mag-apply ay makipag-ugnayan lamang daw sa PESO office sa 6th floor ng Civic Center building sa loob ng Quezon City Hall. At pwede rin daw pumunta, tingnan yung kanilang Facebook. Marami sila lolo, meron yan sigurado. Facebook account ng Quezon City Government. Ayan, maganda talaga ito at marami namang mga senior citizen na talaga namang kayang-kaya pa magtrabaho, kumbatsero. Meron na nga sa lang atin sa Amerika at saka sa iba pang mga bansa, yung mga senior, sa mga fast food chains pa talaga. may makikita ka nga pati 'di ba pati sa kalsada sa Japan, 'di ba? Sa Japan. Yung mga nagsesenyas-senyas ng Yun lang, yung mga hindi makatulog ng mga Japanese. Imbes na sa bahay ka lang naka-standby, maging kuwan ka, maging early warning device ka. taga-senyas ka ron. Ay, may ginagawang Para sa safety. May road reblocking, ano? Ayan, oo. Makikita mo yung matatanda doon, ganun Ayan, pwede. bandera. Oo. DPWH siguro pwedeng kumuha Pwede. ng mga ganyan, ano? Pero ito kung batsero, maganda to dahil sa FOH yan frontline service yan. Oo. Na makikita mo yung matatanda na parang nakita mo yung nanay mo na hinahainan ka, Ayun, oo. iniistima ka. Wag lang full load kumbaga. Wag yung pagbubuhatin ng sako-sakong hita ng manok. Mga kan lang, mga saka part-time. Part-time lang, mga 4 to 5 hours lang a day. Tapos yun nga, yung hindi na yung mabibigat na, trabaho. At syempre, may libreng chicken. Yan. Yun ang pinakamatindi ron. At
yung para mas ganahan, merong float. Ayun. Pero kailangan yung yung zero sugar float. Oo. Tinan mo na. Ganun na. alam niya. Sigurado, ha? Oo. Ang naalala ko dati, kumuha kami kumbatsero ng senior citizen. Dati siyang cook sa barko. Kaya lang, gustong-gusto pa niyang magtrabaho, pero nung bandang ulit sabi niya, boss, kailangan ko nang mag-resign. Hindi ko na talaga. May hirap kasi sa kusina, ano? Mahirap, napakainit napakainit sa kusina. Mahirap doon, yung quality control, kailangan babantayan ng gusto. Malay mo, makalimutang lagyan ng sibuyas, o kaya nalagyan na pala ng asin. Akala niya na wala pa. Nilagyan na uli. O kaya naman, imbis na asin ang ilagay, asukal. Asukal lang inilagay. Pinakamahirap doon. Ano? Pero hindi ho lahat ng senior citizen ganun, ha? Ganda, hindi. Ang binigay naman natin sa kanya, parang line cook. Line cook. Kumbaga kasama siya nung mismong grupo lang siya, nung chef. Merong master talaga. May master cutter doon. Alas 6:09 na umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayo, gising na. Muling binuksan ng Marikina City Government ang taunan nitong Balik Eskwela Shoe Bazaar na layong mag-alok ng mura pero di kalidad na produkto bago ang opening ng klase sa Hunyo. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, layo nitong masuportahan ang matibay na lokal na industriya ng shoe capital of the Philippines. Bukod dito, sinabi ni Teodoro na magandang alternatibo ito ngayong pati school supplies ay damay sa mahal na presyo ng bilihin. Sinabi po ng alkalde na bawat sapatos na mabibili sa lugar ay makatutulong sa 5 hanggang 10 manggagawang Marikenyo. Inorganisa ng Philippine Footwear Federation tapok sa bazaar ang mga leather goods mula sa 39 na local manufacturers. Bukas ito sa Freedom Park hanggang June 21, 9 a.m. to 7 p.m. kapag Lunes hanggang Huwebes at hanggang alas 8 ng gabi kapag weekend. Masaya to. Masaya to. Tsak na hindi lang sapatos na ititinda dyan. Oo. Pati fishball. Mga kainan, siyempre. Yun ang importante dyan. Masaya yan. Alas 6:10 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit ito ay mag-resign, dumaluman o hindi. Aba, ganun pala yun, ano? Kahit mag-resign, di ba, ang isang mai-impeach lang naman siya o hahatulan lang siya dahil siya ay impeachable official. Ang intention is to remove her from office. Permanently. At anong tawag doon? Yung perpetual disqualification. For life. For life. Na hindi na pwedeng humawak. Pero pag nag-resign, tuloy pa rin ang impeachment. Ganon? Ito. Ang binigyang diin ni Batangas Representative Jervil Luistro. Tumatay yung House Lead Impeachment Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ni Luistro na hindi. Ano raw? Hindi. Dahilan ang resignation para hindi ituloy ang paglilitis sa impeachment. Nilinaw ni Luistro na ang impeachment ay idinisenyo hindi lamang upang tanggalin ang isang opisyal. Yun pala. Hindi lamang upang tanggalin ang isang opisyal sa kanyang posisyon, kundi upang matukoy kung dapat ba itong maharap sa perpetual disqualification. Ayun, yung binanggit natin. Ayun nga. Sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Para kay Congresswoman Jinky, isang malaking kawalan kay VP Sara kung hindi niya didepensa ng sarili sa mga ihaharap na ebidensya laban sa kanya. Kayang-kaya ni VP Sara yan. Kayang-kaya yan. Sabi ni VP Sara, bloodbath. Talaga. Naalala, bloodbath, di ba? Ibig sabihin, very confident siya na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At saka yung battery of lawyers niya. Ay, matitindi pala yung mga abogado di batingaw niya. Grabe. At hindi lang, nasa ano na yata ngayon. Ilan na ba?
Ilan na ba, Ilan na Yuel? law firms ang humahawak. Oo. Oo. 75? Oo. Pati ba, sino bang, yung bang Narvasa, Mga Fortune pa Fortune. rin? Yan, Fortune. Mukhang sila ang lead kumbadyero. Yung bang kabilang grupo, yung The Firm ngayon? yung Yung Divina, nagluluto, no? yung nagluluto. Si Chef Dean. Si Chef Dean Si Nilo Chef Divina. Dean Nilo Divina. Bok! Wala ba? Ano ba balita? Hindi ko alam kung sila ay tutulong din. Matindi ha. Hindi. Kaya exciting yan eh. At Actually, ako mismo personally kumbachero, gusto kong makapanood uli ng impeachment trial eh. Oo. Kasi Hindi lang dahil sa gusto mong malitis si VP Sara, kundi kahit sino. kahit sino. Actually, ito kumbachero ay isang proseso na nasa konstitusyon natin para talaga sa accountability. Tama. At ito po ay isang pagkakataon din para matigil na yung magpa-file ka ng impeachment tapos wala naman palang saysay. Oo, walang saysay. Diba? Wala naman Yung palang iba, diba, saysay. ginagawa yun. Oo. Para lang magkaroon ng immunity for 1 year, yung isang impeachable official. Bang sinasadya, ano? Ang gagaling ng mga politiko natin eh, gumawa ng mga palusot eh. Dito nga lang eh, siyempre, yung ayaw ma-impeach, siyempre, very divisive yan. Ayan, Nahahati ang mga Pilipino. Ganun ba eh. Alam mo, Speaker, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kawawa naman ang bayan. Ayan. Ayun namang mga pro-impeachment. Siyempre, accountability. Accountability. Yan ay nakalagay sa konstitusyon na dapat ay at all times accountable ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga, depende kung saan ka tumitingin. But Ayan, of course, tayong lahat ay madadagdagan na naman ng mga abogado, mga tricycle driver na Ayan. magiging legal and political analyst. Mga barbero. Na napakagagaling mag-analyze dahil nanonood ng drama sa impeachment court. Ayan, mga jeepney driver, mga UV Express driver, taxi driver, Ayan. TNVS driver. Ilabas na ninyo ang inyong mga nalalaman sa pakikipagdebate sa inyong pasahero. Lalo na yung mga public utility vehicle na may mga monitor sa kanilang sasakyan. Marami pa rin yan hanggang ngayon, kumbachero. Ayan, magandang morning sa lahat ng mga drivers. Yung mga drivers naman ng taxi para wag kayong maging extinct. Ayan, Para wag kayong mawala sa kwentuhan. Ayan. Ay pagbutihan ninyo. Ayan. Linisin niyo yung mga taxi ninyo. Wag kayong gagamit ng mga pitik. Pitik, wala na yan. Ang gamitin nyo ay Metro. Ayan. Alas 6:15 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Nako, nagpakita na raw po ng video ang talagang umalalay kay Senator Bato para makatalilis sa Senado. Ay si Binoy! At yun daw isang Chinese national na nagpanggap na empleyado ng City Hall, arestado. Hindi ba ito yung interpreter ni Mayor Isko? Ha? Malamang. Baka ito yung interpreter ni Yorme. Nasa na ba yung interpreter mo na yun? Ilabas mo nga yun. Nami-miss namin eh. Yung interpreter ni Yorme na yun eh. Natatandaan nyo ba yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng DCS Balita. 6:16.